It's time to do an update dito sa aming dalawang greenhouse, sa aming vegetable garden at berry garden. Maganda yung weather ngayon, hindi sobrang init at hindi rin malamig. Kaya naisipan ko na yan yung aking gawin for you guys today. Kaya let's go! Unahin natin itong aming glass greenhouse. Pasok tayo. Tada! Welcome sa aming glass greenhouse. Maglakad muna ako dito sa loob para makita nyo kung gaano ito siya kalaki, ha? So, ganito kalaki yung aming glass greenhouse. And gawa namin itong mag-asawa. DIY namin mag-asawa. And actually, mga 95% ng aming bahay, ng aming mga projects dito sa bahay, including itong greenhouse at garden, kami lang mag-asawa yung gumawa with the help of my mother-in-law sometimes. Puro green na at malalaki na yung aking mga halaman. So, isa-isahin ko kung ano yung mga itinanim ko sa aming glass greenhouse. Pagpasok mo dito sa kanan, meron akong itinanim na mga tino-tino or ground cherry. Ayan, oh, may mga bunga na sila. 4 yan na puno. Tapos dito naman yung aking mga kamatis. Hanggang sa dulo, kamatis yan. Dito sa unahan ng kamatis is mga kangkong. Ayan o, ang tatangkad nila. Halos kasing tangkad ko na lahat. Yung iba, ganito katatangkad. Aakyat ako dito para makita nyo kung gaano katatangkad talaga itong mga kamatis. I am 5'3", so i-compare nyo na lang. Halos kasing tangkad ko na itong mga kamatis. Marami na silang mga bulaklak at may mga bunga na rin dyan sa ilalim. Ito na yung tino-tino kanina. Ito na yung mga kangkong. Oh, ayan. Oh, aanihin ko na ito ngayong hapon. Ang dami nila. Oh my goodness. Ayun. And then, ayan na rin yung mga bunga ng kamatis. Oh. Ayan, nagtatago lang sila sa ilalim. Nagpruning na rin ako dito kanina. Ayan, oh. Look at that. Marami ng bunga. Ayan. Malaki na itong isa, oh. Iba't ibang variety pala itong aking mga itinanim. Ayan yung shape ng isa, oh. And then, meron dun sa ilalim. Marami na yung bunga. Hirap lang makita kasi puro green pa. Ayan. Ito, isang klase din to, oh. Medyo black yung kanyang kulay. And there's more. And yan yung pahaba na kamatis. And napakarami na ng mga bulaklak. Ayan, oh, daming bulaklak. Andun sa likod, look at that one. So yan yung aking mga kamatis. And then dito tayo sa likod. Ito yung aking ampalaya. Ayan, namumulaklak na rin. May dalawa tayong female dito, oh. Ayan. Isang puno yung nilagay ko dito sa corner, kasama ng kamatis at kangkong. And then, sa black tub na to, naglagay ako ng 3 beans na bush beans, pero I don't know bakit may vine dyan. At 2 variety ng, ng cucumber, na first time kong itanim. And look at this one, may tanim ako na rose. Ayan, oh, may bud na ng bulaklak. And then dito sa kaliwa, meron din 3 klase ng beans sa black tub at 2 puno ng ampalaya. Balik tayo dito sa harapan para makita nyo kung ano yung mga tanim ko dito sa gitna. So, I was thinking na hindi na ako gagamit ng mga balde this year at itong bed na lang. Pero naparami ulit yung aking mga tanim na kamatis. So, ito yung second batch ng kamatis na itinanim ko dahil akala ko kulang yung aking tanim dito. Ayan. So, ayan, sumobra. Sa balde ko na lang sila itinanim. So, dito sa gitna is iba't ibang variety ng talong yung aking sinusubukan. Itong talong na to is yung pinasok ko sa bahay nung winter. Tanim ko ito siya last year na itinanim ko sa balde. Tapos, trinansplant ko dito. Tinitingnan ko kung maganda yung kanyang tubo dahil 1-year-old na siya, kumbaga, bago i-transplant. Ito naman, isa pang variety na late ko na itinanim, kaya sobrang liit pa lang. 50 days daw ito to harvest, pero I don't know. I'm doubtful na bubunga ito, kasi sobrang liit pa lang niya. And ito na yung iba't ibang talong. Ayan, oh, namumulaklak na sila, although hindi pa nag-open yung kanilang bulaklak. Ayan, ito, oh. Ayan, marami na yan dyan, bulaklak, ayun. Hindi pa nag-open. Oh, itong isang puno, oh, dami, oh, bulaklak yan lahat. At ito pa yung ibang mga talong kasama nung isa doon kanina. And then dito sa pangalawang bed sa gitna, meron ako ditong okra.
yung mga transplant ko dito na okra ay namatay. So, nagtanim ako ulit, nag-direct seeding na lang ako. And I think okay naman yung kanilang tubo. Hindi yata gusto ng okra na nababother yung kanyang yung kanyang ugat. And then yung mga sobra kong kangkong, dito ko na lang itinanim sa gilid. Ayan. Tapos dito, nag-add ako ng Thai basil. Masarap siya sa mga soup. Gaya ng fast soup. Ayan may okra din dyan. So, I don't know kung makakapag-ani ako ng okra. And maybe this is my last year of trying okra. Kasi ang hirap yung patubuin dito sa Alaska dahil sa weather. Ayaw nila ng malamig. Meron akong tanglad, lemongrass. Mga 3 years old na siguro ito siya. Itinanim ko siya gamit yung nabili kong tanglad sa Asian store na binabad ko sa tubig. And then tinanim ko lang siya dun sa pot. Tapos pinapasok ko siya sa bahay pag malamig na. And ito naman yung aking mga malunggay. Dwarf na malunggay. Yung buto ipinadala sa akin ng kaibigan ko na taga Maryland. Ayan mayroon ako ditong 6 na puno. Mga dwarf na malunggay. I don't know kung gaano sila katangkad daw. Sa likod, sa gitna is mga maliliit na kamatis. Ayan tingnan yung variety na to. Grabe kung mamulaklak. Ang dami. Ayan, marami na yung bunga dyan sa ilalim. Look at that. Kita nyo yan? Oh, ang dami. Sa ibaba. Ayun Ikot tayo. Oh, ayan. Oh, ang dami na. Ikot tayo para makita nyo. Look at this one. I'm excited. Look at that, guys. Oh, ang daming bunga. Ayan. Yun pa sa ilalim, Ayun. Iba't ibang variety din to ng maliliit na kamatis. I think meron akong 3 variety kung hindi ako nagkakamali. Dito, may sobra din akong peppers. Kaya sa grow bags ko na lang din sila itinanim. Pagpasok mo sa left side, nagtanim ako dito ng thyme, rosemary, tsaka oregano. Ayan yung aking mga herbs. Tapos sa bed na to, yung aking nagagandahan at matataba na alugbati. Tingnan nyo yan Ayan gumagapang na talaga sila. And then meron ako ditong iba't ibang klase ng peppers, hot pepper, sweet pepper, medyo maanghang na pepper, walang anghang na pepper. Name it, nandito lahat. Closer look. Tingnan nyo kung gaano katataba itong mga alugbati. Oh, ang lalaki ng mga dahon. Look at that. My goodness. Oh, grabe ang lalapad. Kasing lapad ng kamay ko. Mas malapad pa nga actually. Ayan, tapos nagva-vine na rin sila. So, aanihin ko rin ito siya today. Oh, tingnan nyo yung dahon nito. Oh, sobrang laki. Oh my gosh. Ang laki. Ang taba. Oh my. Ayan hanggang dyan sa ilalim talaga yung vine niya. Nagbuhol-buhol na sila. Kailangan ko na to silang anihin para makapag-ani pa ako ulit pang preserve ko para may alugbati ako this winter. Oh, nakalimutan ko. Dito pala sa likod ng peppers, meron akong mga sitaw. Hanggang sa dulo din yung sitaw. So, yung iba, gumapang na hanggang dito sa taas. Hopefully, maganda ulit yung aking ani ng sitaw this year. Kasi last year, maganda yung aking ani. And ipakita ko sa inyo yung bunga ng aking mga peppers dito. Tingnan nyo Ito ay cayenne. Ang taba. At ang haba. Oh my gosh. Yung isang bunga lang yung meron. Pero malaki na rin siya. Ang haba. Ang ganda ng kanyang itsura. And then, marami na rin itong bunga. Namumulaklak na halos lahat sa kanila. Parang jalapeno ito siya. Dami. And look at this one. Napaka-unique ng kanyang pagtubo. Paitaas siya. Ayan And look at the flower of this one. It's so big. Ang laki ng kanyang mga bulaklak. Dito sa likod. Ayan. Kita nyo yan? Ang dami na. Malalaki na sila. Ayan May mga bunga na karamihan. Ito marami na rin bunga. Ayan, may bunga na rin. Ala, ang laki na nating isa. Look at that. Hirap naman ang camera nito. Ayan may bunga na rin. Basta marami na. May mga bunga na itong peppers dito. Ayan, look at that one. Ayan, ang dami na. Ala, marami-raming peppers ito. Itong variety na to, maliit yung kanyang bunga na parang medyo pabilog yata. So, sa ngayon, wala pa siyang, actually, meron na. Ayan may bulaklak na. Ang liliit. Mababa lang yung kanyang
tanim. I don't know kung tumatangkad yan. Ito, may peppers din. Look at that one. Yung iba wala pang bunga, bulaklak pa lang. Oh, look at this. This one is the banana pepper. So, yung pepper na to walang anghang. Yun yung masarap pang sabaw. Sigang. Ayan. So, that's it. That's my sitaw, peppers, at alogbate. So, this is our glass greenhouse. Punta naman tayo doon sa caterpillar o yung plastic namin na greenhouse. Nandito lang sa kabila yung aming caterpillar na greenhouse. I think tinawag ito na caterpillar kasi parang uod yung itsura niya. And then, ma-in-order din pala kami na topsoil this year. Ginamit namin sa bagong flower bed. Kaya marami pang topsoil. Binibili lang namin yung lupa na ginagamit namin dito sa aming paghahalaman. And pasok na tayo dito. Tadan! Just like with the other one, maglakad muna ako dito para makita nyo kung gaano kalaki itong aming isang greenhouse. Ayan siya. Napakainit na. Lumabas na yung araw. So, ganito siya kalaki. Oh, sobrang green na dito sa loob. Alright. Let's do a closer look sa aking mga halaman dito. Pagpasok mo dito sa kanan, may mga peppers pa ako sa balde, tagda 2 puno. And look at that! I'm experimenting sa aking pinya. Tanim ko pa to this winter. Binabad ko yung store-bought na pinya sa tubig at umugat naman siya. And so far, buhay pa siya hanggang ngayon. I don't know kung makapag-anin ako ng pinya. It's just fun to grow things. Ayan o. Itong Tabasco na to, mag 2 years old na to siya. Tanim ko siya last year. Tapos pinasok ko sa bahay nung winter. And then ito naman is may lemon ako dito na nag-a-adjust pa sa temperatura. Kaya ayan o, namatay yung kanya mga dahon dahil na-shock siya sa init. And then ito naman yung aking mga malunggay. I think this one is 2 years old. This one is 3, I think. At ayan o, tumutubo pa lang ulit yung kanilang mga dahon. Nasa loob lang din ito ng bahay nung winter. And ayan o, nag-grow din ako ng avocado. Actually, buhay na buhay yan siya sa loob ng bahay. Pero nung nalagay ko siya dito sa labas, ayan o, nasunog yung kanya mga dahon. Pero ayan o, may tumutubo na naman na ulit. Dito sa bed na to is mga beans sa harapan. And ito yung opo or gourd na parang botelya yung kanyang hugis. Ayan o, may namumulaklak na siya, may bunga na. Yan yung kanyang bulaklak. Ganda rin. And then dito sa likod, ay, ang napakahirap na patubuin na patola. Yung patola talaga natin sa Pilipinas, yan yung itsura nito. Ayan. So, I don't know kung makakahabol pa ito dahil July 10 na at ganyan pa rin sila kalalaki. Ang bagal tumubo. And then dito is ang aking mga cucumbers. Ayan. Marami ng bunga at bulaklak. Ayan o. Mga bunga na yan o. Ayan. Maraming puno ng cucumbers at iba-iba yung variety. Ito pahabol na cucumbers na itinanim ko dito. Maganda naman yung kanilang tubo. And then more cucumbers. May isang patola. More cucumbers. Ito maliit na variety ng melon. I don't know kung makapagpabunga ako. I think ganito lang kalalaki. Parang kamao lang yung kanyang bunga. And then dito sa dulo is 1, 2, 3, 4. 4 yan na melon. Is kalabasa. Marami akong itinanim na kalabasa this year. Ayan o. Namumunga na rin. At ang lulusog nila. Look at that. Tapos dito sa likod, may mga kangkong pa ako. And ito na yung gabi na itaninim ko. Malapad na yung isa niyang dahon. Tapos may pahabol din ako dyan na gabi. Ayan, sa ilalim. Ayan o, mata pa lang yung tubo niya. And then nandito rin yung isa. So, hopefully makapag-ani rin tayo ng dahon ng gabi. Kahit dahon lang okay na ako. And then more kamatis dahil naubusan ako ng space. Dito ko siya tinanim sa tub. May mga bunga na rin yan dyan. Look at that. Look at the awan. Tapos yun ang mga last na batch din na kamatis. And then dito sa pangalawang bed is yung aking mga nagagandahang ampalaya na marami ng bunga. Look at that. Oh, ang dami ng bunga. Oh.
Oh, look at that. Oh, I'm excited. Marami yung bunga ng ampalaya ko this year. Hindi na sila nasunog. Kagaya last year nasunog yung halaman dahil sa gilid ko sila tinanim. And ayan oh, tingnan yung isa oh, malaki na. Wow. Ito ibang klase rin ng ampalaya. Ayan oh. Mas marami siyang ganito. Marami na rin siyang bunga. And then dito, meron pa. Ayan. Mahaba rin yung ampalaya na to. Tapos dito yung ampalaya na pabilog. Ayan. And then more beans. Dinamihan ko talaga yung aking tanim na beans. Na namumulaklak na rin sila. Ayan. Dinamihan ko talaga itong beans dahil mahilig kami sa pickled beans. Lalong-lalo na yung aming mga pamangkin. Nako. Pinapapak nila yung yung isang jar ng pickled beans. And then dito is yung aking mga talong at alugbati. More alugbati. Dinamihan ko talaga. So more talong na namumulaklak na rin, although na hindi pa siya namukadkad. Hindi pa bumuka yung bulaklak. Ayan. Dito rin may talong rin. Ayan o, namumulaklak na rin. I'm not an expert sa gardening. Dahil hindi ko naman ito pinag-aralan. Nag-experiment lang ako palagi ng iba't ibang klase ng halaman dito o gulay. Ito naman yung okra. So nagtanim ako dito ng buto. Nag-direct planting ako dito ng buto ng okra. At I think maganda yung kalang tubo kapag direkta na yung pagtanim. Look at that oh. Parang may bulaklak na dyan o bunga. Maliliit pa sila. Hopefully makapag-ani ako ng okra kasi paborito ko rin yung okra. Sinistem ko lang o nilalagay sa itaas ng kanin. And then more kalabasa. Look at this guys. Oh, ito uhaw na. It needs water. Ayan oh, matamlay na yung kanyang dahon. And dito, look at that guys. First time kong itanim itong puting kalabasa. Ganyan siya kalaki. At napakarami kung mamunga. And then there's another one. Ito yung pinakaunang bunga niya. Kailangan na itong anihin. Matigas na siya. And then dito sa kabila meron din. Ooh, look at that. And then there's another one na yellow yung kanyang kulay. Pero pareho lang yung shape. Scallop na kalabasa. 1, 2, and 3. Ito, namumulaklak pa lang. Same with this one. Pero ang tataba talaga ng dahon. Look at that. Ngayon naman, dito tayo sa pang-apat na bed. Ayan. Ito yung aking mga zucchini dito. Look at this one. Oh, ang bilis. Ang bilis lumaki. Ayan. Kung naalala nyo, nag-ani ako dito ng malaki. Yung mga natira, ganito na kalalaki. Marami ng bunga. Ayan o. Tapos ito naman yung yellow na grabe rin kung mamunga. Look at that guys. Summer squash ito siya. So kinakain ito siya na parang zucchini lang. Kailangang anihin while maliit pa. Mas masarap pag maliit. Like this one too. Ito pwede itong anihin. Ang daming bunga. Dito naman. Ibang variety rin to. I don't know kung anong variety to. Yan yung itsura niya. Oh, ang dami na rin bunga. My goodness. Ayan. Tapos meron pa doon. Sa likod. Sa ilalim. Kita nyo? Ang dami. Ayan oh, marami pang bulaklak. And then this one. Oh, look at that. Marami ng bunga. Yun sa likod. There's more. There's more. Natatakpan na ng dahon. And then down here, look at that. Nakaka-excite talaga guys. Grabe yung saya ko sa paghahalaman. Just so you know, hindi naman halata ano. Ayan o, ang daming bunga. Ito ibang klase din to oh. Yan yung shape niya oh. I think this one is Hubbard. Hubbard na kalabasa. And then, ito yan, marami ng bunga. Napakarami ng kalabasa ko this year. Tapos dito is ibang klase din ito siya. Na ganyan yung kanyang bunga. There's more flower. Ayan oh.
Ganda. Ganda niya. May mga bunga na talaga. Buttercup. Buttercup na kalabasa. Ayan. Oh, ito. Mas maganda yung itsura. Walang putik. Isn't it pretty? Yan. Tapos yung dalawa dito is pumpkin. Namumulaklak pa lang sila. Wala pang ano. Wala pa akong nakita na bunga talaga. Bulaklak pa lang lahat. Male na bulaklak. Tapos dito naman sa kanan, malapit sa pintuan, more talong, eggplant. And look at this lemongrass. Nagtanim rin ako ng maraming lemongrass para i-freeze ko lang siya. At hindi na ako bumili ng lemongrass. Ayan, ito sila, sinimulan ko sila from buto. Ang lalaki na nila. Pwede nang gulayin. More lemongrass, and ito na yung basil. Itong basil, hindi ko siya ipinunla. Binigay ito siya sa akin ng kaibigan ko from church. Ayan. Nakapag-ani na rin ako dito. Ayun, oh. Nilagay ko sa spaghetti. Alright. Hiningal ako. Mainit na kasi. Tingnan nyo yung temperature dito, oh. 90. This is my plastic or caterpillar na greenhouse. Punta naman tayo sa garden. My garden is this way. Sa end ng aming lawn. Ayan. Before tayo pumasok doon, ito na pala yung flower bed na ginawa namin this spring. Ayan, o, napuno na siya ng bulaklak. But I'll do a separate vlog tour para sa aking mga iba't ibang klase ng bulaklak. Dahil hindi lang gulay yung aking itinatanim, marami ring mga bulaklak. Welcome sa aking garden! Tadaan! Tara na! So, ilagay ko yung camera doon sa dulo. At maglakad ako ulit para makita nyo kung gaano ito siya kalaki. Para at least ma-imagine nyo kung gaano kalaki itong aming garden. So, lagay ko siya dito sa dulo. So, ganito kalaki yung aming garden. Hanggang dito sa dulo. Ayan, may mga damo pa ako. Ayan. So, ito yung corner. Meron kaming 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 na beds, tapos yung gilid ay maliit na bed. Ayan. Let's start from this side. Ito sa gilid is mga garden peas. Ayan. So, garden peas hanggang doon sa dulo. And then, pag ikot mo dito, garden peas sa harapan. Ayan, napakarami. Paborito kasi ito ng asawa ko. Pumupunta siya dito every afternoon at kumakain lang siya directly galing sa puno. Ayan. And then, yung first bed dito is mga beets. Ayan o, ang liliit pa. Bagal kong tumubo. So, lahat yan ay beets. Dito naman is tatsoy. Ayan, yung parang bulaklak na bok choy yung itsura niya. Napakaganda niyang tubo niya. Ayan o, malalaman mo na organic dahil, oh, tingnan nyo, maraming butas-butas. And then dito, more bok choy. Ayan, ito winter choy, I think ito. Ito yung bok choy na ibinigay sa akin ng kaibigan ko, yung buto from Maryland din. Ayan o, tumatangkad siya. Ayan, tingnan nyo. Ayan, matangkad siya. Pwede nang anihin tong isa. And then dito naman, since nandito na tayo sa likod, ito na yung aking mga herbs. Yung mga cilantro, parsley, tapos dito is dill. Ayan o, naanod ng ulan yung ibang buto kaya pumunta sa gilid. Ayan, mga dill yan. Doon na yung mga green onions na transplant ko. Green onions hanggang doon sa may poste. And then, balik tayo dito sa pangatlong bed. Nagtanim ako ulit ng artichoke. May naani akong artichoke last year. Although na maliit yung kanilang mga bunga. Ito naman is kohlrabi. Tinanim ko sa gitna dahil sayang yung space. Ayan. Artichoke, kohlrabi. Kohlrabi yan o. Grabe ang tataba ng dahon. My goodness. Tapos dito sa gilid is mga cauliflower. Ayan, cauliflower yan. And kale. Russian red kale. Red Russian kale. Ayan.
Pwede na itong anihin, gulayin yung mga dahon. Pwedeng pang salad, soup, stir fry, kahit na anong luto. And then I have a few celery here, pula na celery. Ayan yung kanyang puno, maliliit pa siya. Maliliit pa sila. May 2 puno ng kohlrabi. Dito is more cauliflower. Grabe, ang lalaki ng mga dahon. Ang tataba. Ayan. Tapos nandito naman yung aking mga broccoli. Tingnan nyo, oh, may ulo na. May broccoli heads na, maliliit pa. I don't know kung lalaki yung mga yan. Dahil naabutan sila ng init. Ayan na lang, may mga ulo na lahat. Ayan yung cauliflower, cauliflower, broccoli. Ito, ang liit ng ulo niya. Napa-early yata yung pag-start ko. Pero that's okay kasi kapag naanin yung main na head niya, marami pa siyang mga suhi sa gilid na masarap din gulayin. Yan yung broccoli. Tapos ito naman yung aking mga repolyo. Repolyo na pula. Meron akong 2 variety ng red cabbage this year. Ayan. Ayan. I don't know anong nangyari sa 2 na to na mabagal yung kanilang tubo kumpara sa iba. Pero tingnan nyo, ang tataba ng dahon. Yan, look at that. Oh my gosh. Look at this one. Grabe yung dahon. Ito naman yung green na cabbage. Nagpo-form na siya ng ulo. Ayan o. Nag-round na siya. Look at that. Malalaki na sila. Maganda talagang magtanim ng repolyo dito sa Alaska dahil malamig yung summer nila. And then dito, meron akong mga bush beans na itinanim dito dahil sayang yung space. Kaya tinamnan ko na lang ng bush beans. May Swiss chard na pula at saka green. Wala nang gold na Swiss chard. Namatay yata yung gold na Swiss chard. And ito na yung mga sibuyas na sinimulan ko from buto. Tapos nandito yung aking mga carrots na kailangan kong panipisan para lumaki yung kanilang laman. And pwede rin hindi panipisan kung mas gusto nyo na maliit na carrots. Pang snack lang. Ayan. So carrots yun lahat dito. And then dito sa kabila is more sibuyas, more onions na sinimulan ko rin from buto. Ayan, oh, malalaki na rin sila hanggang doon sa dulo. Dito, more sibuyas. Ito naman is galing sa onion bulbs na pangtanim na binili ko. Ayan. So marami akong sibuyas. 1, 2, 3 there. Sibuyas, onions. Next is bawang. 1, 2. Ayan. Yung 2 row ko ng bawang. I think kailangan nila ng fertilizer dahil naninilaw na. Ayan o, naninilaw yung mga dahon. And then dito, meron akong 4 na zucchini. Yung nandito maliliit pa kasi late ko na itinanim yung zucchini na to. Tapos dito sa right is meron akong sinusubukan na kalabasa kung kaya niyang tumubo dito sa labas. Tapos more bush beans. And dito mix ng mga bawang na dumoble. So dito ko sila tinanim. Tapos yung mga toho, tingnan nyo. Tumubo lang ito sila dito sa garden kasi hinayaan kong mamulaklak yung aking mga tatsoy last year. At ayan, nagkalat sila dyan. Kahit dun sa gilid meron. Ayan, kusang tumubo lang yung mga yan dyan. Tapos dito may mga itinanim ako na Napa cabbage. I think. Ayun, may tumubo na isa. Dun pa. Ayan, this is more Napa cabbage. Yan, pangalawang batch. And ito yung unang batch. Ayan, tingnan nyo. Ang taba. Pwede na itong kainin. Pwede na itong anihin. And actually, nakapag-anin ako dito ng mga dahon. Ito, kinakain ko to, oh. Yan, sinasawag ko sa pansit. Masarap din siya sa pansit. Yung isa dito, kinain ng uod. And ito, I don't know bakit naninilaw. Ayan, oh, may kumakain sa kanila. Yan, yung Napa cabbage. 7 na puno na lang yung natira. And then dito sa harapan, ito na yung bok choy na kagaya rin ng kanina dito doon sa sa
isang side ng garden. Yan, ang ganda ng bok choy na to. Matangkad siya. And then, nagtanim din ako ng pangalawang batch ng mga bok choy dito. Ayan, oh, maliliit pa. Kasi nakapag-ani na ako. And then, saan pa ba yung hindi ko na banggit na halaman dito? Ay, doon sa dulo. Sa dulo, meron akong iba't ibang klase ng lettuce. Yan, oh. Maliliit pa yung lettuce na nandito. Ito may puting radish ako or labanus. Maliliit lang ito na labanus. Itong isa pwede na yung kainin, anihin. Ayun, oh, maliit lang siya na variety. Yan, may mga laman na. And then more lettuce. Ayun, lettuce yun lahat. Ala, marami pala yung lettuce ko. So, that's the garden. Ayan. And then, dito sa labas, kung makikita nyo, actually, lapit na lang tayo. Labas tayo. Ayan yung aking garden. Aming garden. Napakarami ng pagkain. Ayan, labas tayo. Ayan, may mga bulaklak din ako sa harapan. But like what I've said, maggagawa ako ng separate na vlog about sa aking mga bulaklak. Ito is more labanus. Pero I don't think na magkakalaman ito kasi sinave ko lang yung buto galing sa mga halaman ko from few years ago. And I don't think they are heirloom na buto. So I don't think makakapag-ani ako ng laman ng labanus. Pero yung dahon ng labanus, alam nyo ba na pwede rin siyang kainin? Masarap siya sa sinigang, promise. Kasi nasubukan ko na. Yan yung ginagawa ko. Minsan nagtatanim lang ako para lang sa dahon talaga. So meron pa ako ditong mga bawang. Ayan o, ito yung unang batch ng bawang na itinanim ko sa tubs. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan o, ang tataba. Ang lalaki ng puno. Ayan. And then dito, may pot ako ng parsley. This is my, I think 3 years old na to ng parsley. Alam nyo ba yan? Tumatanda rin pala yung parsley. Tinatanggalan ko lang siya ng bulaklak para hindi siya mamatay. And then mayroon din ditong cilantro na naghihingalo. Hindi pala nila gusto yung sobrang init kasi nilagay ko to sila sa greenhouse. At ayun, medyo naghihingalo yung itsura ng cilantro. So this is my garden. Punta naman tayo sa berry garden namin. But before that, I forgot to mention na meron din pala kami dito ang domesticated na strawberries. Ayan oh, namumunga na rin sila. Ayan, puti pa. And nagtanim rin ako dito ng asparagus. Ayan oh. Tinanim ko to sila last year at ayan, bumalik naman sila. Mga ilang puno rin yan dyan. Ito mga wildflowers ito, I think. Na yung ganyan yung kanyang itsura. Ito oh, more asparagus. More strawberries. Asparagus. Ayan. Ayan, more strawberries. May mga namatay dito na strawberries. Yung pinakamatandang strawberries namin namatay. Ayan, dito namatay yung mga karamihan ng strawberries. But that's okay. This is our berry garden. And mostly, yung tanim ko dito is raspberries. Ayan o, malapad rin ito. Nasa likod lang siya ng aming vegetable garden. Ayan, hanggang dito sa dulo. Malapad rin ito siya. Ayan. Hanggang dito, berries. Berries to lahat. Raspberries. Hanggang dito. Tara, ilapit ko yung camera para makita nyo na namumunga na yung mga raspberries ko. Ito yung mga wild raspberries na transplant dito ng asawa ko. Ito yung pinakaunang tanim namin na raspberry, mga wild. Ayan oh, ang daming bunga. Ayan, nahapay na sila. Natumba na sila dahil napakabigat ng kanilang mga bunga. Ayan. Ayan, so dito is wild yan lahat. Nanghihinayang akong bunutin kasi gusto kong meron ding wild berries dito sa sa garden. Ayan, wild yan. And then pagdating na dito, ito na yung mga domesticated na raspberries na mas malaki yung kanilang bunga. Ayan, domesticated yan lahat. Ayan o, namumunga na. Mukhang marami tayong maaani na raspberries this year.
And then dito, kakatransplant ko lang sa kanila kaya maliliit pa. And then dun sa dulo, nagtanim ako ng honeyberries. Ayan, hindi ko pa na-upload yung vlog ko about sa honeyberries. Oh my, tingnan nyo oh. May tinanggal kasi ako na lupa sa garden. At ayan, may nadala palang bok choy. Tumubo na rin dyan yung bok choy. So, 2 puno ng honeyberries. Yan yung kanilang itsura. Oh. Ayan, parang blueberry na mahaba. Ayan, ito rin yung isa na sunog sa sobrang init. Okay, balik tayo dito. Dito sa pangalawang row, kakatransplant ko lang ito ng mga currants. Ayan, meron ditong 1, 2, 2 buhay na currants. Ito, kakatransplant ko lang din. Kaya patay yung itsura. And then dito, more domesticated na raspberries na yan. Oh, napakarami rin ng bunga. Tinig nyo ba yung mga bubuyog? Ayan, maraming bubuyog dito. Ayan, ang daming bunga. So, lahat yan is domesticated from here, there, there. Pula pala ito siya na raspberries. Ayan o, kita nyo. May bumblebees. Marami sila. Ayun, ang isa ang taba. Okay, mag-shortcut tayo dito. Dito sa pangatlong row, may 2 puno rin ako ng currants. Ito pula, and ito naman is itim. Hindi pa sila namumunga, maliliit pa. Yan red din yan na raspberries, more red. Yung mga patay yung itsura, kakatransplant ko lang. Inabutan sila ng sobrang init. And then dito, pang 5 row, is mga golden na raspberries. Kung napanood nyo, ito na sila yung aking mga transplant. And look at that. Namumunga na pala yung mga to. Ayan. May bunga na sila. Hala, halos lahat sila may bunga. I'm excited sa aking mga golden raspberries. Akala ko talaga hindi ito sila mamumunga kasi kakatransplant ko lang sa kanila this spring. Ayan, ito parang walang bunga. Baka meron din. Ay, look at that. Mamumulaklak rin pala to. Ala, lahat pala sila namumulaklak na. Nakakatuwa. Tignan nyo dito, may bok choy rin na tumubo, oh. So, this is my berry garden, my vegetable garden sa unahan, yung aking glass greenhouse at caterpillar na greenhouse. Ayan, salamat sa panonood and happy gardening sa mga mahilig maghalaman. Bye!